naman natin ang sitwasyon sa Roxas District sa Quezon City na nakaranas din ng matinding baha. May live report si Tricia Safra. Tricia. Susan, nagtula na pa rin ilog, no? Itong mga barangay ng Roxas District, pati itong katabi niya na barangay Kalusugan. Malalim pa rin yung baha, abot pa rin daw ng tao yan. Pero kumpara kanina, Susan, medyo humupa-hupa na yan. Kasi sa ngayon, nakikita natin sa ating mga screens, lumitaw na yung tulay, no? Tulay ng tao. Yan, ganyan kalalim ang baha kaninang umaga. Susan, hanggang kaninang tanghali. Halos, yun nga, lumalangoy yung mga tao dahil ang tao nga yung baha. Sa ngayon, nakikita na itong tulay dito, no? Humupa na yung tubig, nakikita na yung tulay, pero nananatili pa rin baha doon sa mga kabahayan kasi nasa ibaba ng tulay na yan yung mga bahay, no, Susan? Kaya naman, yung mga individuals na in-evacuate, na aabot sa 1,500 o mahigit 300 mga pamilya yan, na nananatili ngayon sa Holy Family Parish, dito nga sa Barangay Roxas District. Siyak na raw na mananatili o magpapalipas ng gabi doon sa evacuation center dahil nga inaasahan pa ang mas malalakas na ulan ngayong gabi. Nananawagan nga ngayon sila ng tulong dahil ayon mismo doon sa barangay, kulang daw yung kanilang supply ng tubig at saka pagkain. Nananawagan din yung mga nasa evacuation center ng mga maaaring mahigaan, lalo na ng mga bata. Diyan sa evacuation center, hindi pa naman sila gaanong siksikan dahil malawak naman itong Holy Family Parish. Pero yun nga lang, medyo merong kakulangan sa supply. Sa ngayon, Susan, at tinatapos yung rescue operations, puspusan na yan dahil kailangan bago raw kumagat ang dilim at mas lumakas pa yung mga pag-ulan, ay mailikas lahat ng mga residente dito sa flood-prone areas na ito sa Barangay Roxas at saka dyan na rin sa Barangay Kalusugan dahil mas magiging delikado raw yan kung madilim na at lalaki pa yung tubig. Susan? Maraming salamat, Tricia Safra.